Ikaw talaga, Joel. Ano bang nakain mo't naisipan mong magtungo sa bukid? Magtrabaho, magbilid sa arawang kasama namin. Samantalang napakaganda ng buhay ng pamilya mo sa bayan. Tingnan mo yung itsura mo, yung damit mo. Pati ang buta mo, putik-putik na. Sigurado ka bang tama itong ginagawa mo? Napakaraming bagay pang pwede mong subukan. Bata ka pa, malakas pa ang iyong katawan. Bakit hindi mo ilaan ang sarili mo sa mga bagay na itinuturo sa iyo ng mga magulang mo, lalo na ng iyong papa? Yan ang puna nitong si Kamando, ang caretaker ng pamilya Mendez sa kanilang malawak na bukirin. Ang sagot naman ni Joel na kanyang senyorito, ay nako Kamando, wag niyo na pong masyadong alamin. Kasi kahit ako hindi ako sigurado kung bakit. Ewan ko ba, pakiramdam ko habang ako'y tumatanda at nagkakaedad, mas gusto ko po yung buhay na simple lamang, payak, at talaga namang kapaki-pakinabang. Hindi kasing gulo, hindi kasing ingay sa bayan. Alam niyo naman, di ba? Alam niyo naman ang mga magulang ko. Palagi na lamang busy, palaging abala, negosyo at pagkakapirahan ang kanilang pinagfofokusan. Ako to. Hindi naman ako para mangialam sa mga buhay nila dahil nakakahiya naman, hindi ba? Kaya ako, nag-focus na lamang ako sa mas simpleng buhay dito sa bukid. Kasama ho ninyo, nagpapagod. Dahil pakiramdam ko, mas na-appreciate ng mga tao sa paligid ko yung pinagtatrabahuan ko. Basta ganun. Yan ang sagot ni Joel sa matanda. At ano pa nga ba ang magagawa ng matandang ito, kundi asikasuhin na nga lamang ang kanyang senyorito. Bata pa lamang itong si Joel ay mahilig na nga siya sa mga hayop sa kabukiran. Kita na nga niya ang pagod ng mga trabahador nila at nais niyang mas maging kapaki-pakinabang para sa mga taong malapit sa kanya. Kaya nga ba bakit hindi niya ipagpatuloy ang pagkatrabaho sa bukid? Gayong konektado ito sa kanilang pinagkakakitaan, sa kanilang negosyo na pinamamahalaan ng kanyang mga magulang. Magmula nga noon, lagi na nga lamang siyang nasa initan hanggang sa umitim na nga ang kanyang kutis. Palagi siyang kasama ni Kamando doon sa kabukiran habang gumagapas ng napakaraming palay kasama pa ang ibang mga magsasaka. Lahat sila medyo naiilang na dahil itong si Joel talaga namang umiitim na. Hindi na halos makilala. Ganyan sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Maging ang kanyang kapatid na babae ay napakabait din, matulungin at sadyang napakamaunawain. Walang kaarte-arte sa katawan kahit sila'y mayaman, kahit pa sabihing tanyag ang kanilang angkan. Kayang-kaya nga nila ang kanilang mga sarili. Walang ibang pwedeng asahan. Hindi nagtagal ang kanyang ate ay nakapag-asawa naman ng isa pang mayaman sa kanilang lugar. Kaya naman hanggang sa ngayon, itong si Joel na nga lamang ang natitirang kasama ng kanyang mga magulang, ng kanyang mama at ng kanyang papa. At dahil bata pa naman ang kanyang papa, ayaw pa nga nitong magretiro. Trabaho lamang ng trabaho. Sa napakatagal na panahon, ang kanyang ama ang humahawak at nagmamanage ng kanilang malalaking kumpanya. Narinig mo ang sinabi ko? Malalaking kumpanya. Ibig sabihin, hindi nag-iisa. At dahil tiwala ang mga magulang ni Joel sa mga tauhan nila sa bukid, ipinagkatiwala nila kay Kamando ang pagbabantay dito kay Joel, habang ito ay nasa hasyenda nila. Lumipas pa ang ilang mga buwan at ilang mga taon. Nasaan na nga ba itong si Joel? Hanggang sa ngayon, nasa bukirin pa rin. Nagmamasipag, tumutulong sa mga kaibigan at mga kakilala. Nagkatrabaho. Malamang, wala siyang kailangang sahurin dahil ang lahat ng iyon ay sa kanya rin. Itong si Joel ang literal na patunay na hindi naman lahat ng mayaman ay mapangmata ng kapwa. Hindi lahat sila handang tapakan ang pagkatao ng iba. Umangat lamang sila. Isang araw ang sabi ni Kamando kay Joel, "Bata, magsabi ka lamang sa akin pag nahihirapan ka na, ha? Pwede namang ako na ang magpastol ng mga kabayo mo."
Bata pa naman ako, bata. Kayang-kaya ko pa ang mga trabahong ito. Maliban na lamang kung nahihinaan ka sa akin. Pero syempre, itong si Joel hindi papayag. Kapag mga kabayo niya, siya dapat ang mag-aasikaso dahil kanya naman iyon. Hindi niya para iasa pa sa iba ang mga bagay na kaya naman niyang gawin. Hindi nga nagtagal ay parami ng parami ang mga taong palaging bumabati kay Joel. Ang buong akala nga nila, ay caretaker din ng bukid itong si Joel. Paano ba naman ang kanyang itsura, ang kanyang suot, ang kanyang mga kilos, iisipin mo talagang magsasaka. Nang dahil sa dami ng trabaho sa bukirin, minsan nga napapabayaan na nga ni Joel ang kanyang sarili. Humahaba na ang kanyang bigote, napakakapal na ng kanyang kilay at ang kanyang buhok kulang na lamang ay maging afro sa sobrang kulot. May mga araw nga na kapag nagvi-video call silang mag-ama, tinatawanan siya dahil hindi na nga daw siya makilala pa. Ang mag-amang ito, bagamat limitado lamang ang oras na palagi silang magkasama, ay nakakagawa pa rin ng paraan upang makapagkamustahan kahit papaano. Ang kanyang ina, hindi naman siya pinipigilan sa kanyang nais. Basta lagi lamang daw siyang mag-iingat, lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil baka mamaya ay gawan pa siya ng hindi maganda pagkatapos niyang tulungan ng mga ito sa napakaraming trabaho at mga kailangang tapusin sa bawat araw, sa bawat linggo. Sa pagkakataong ito, si Joel ay binatang-binata na at syempre kahit pa iba na ang kanyang itsura, hindi magbabago ang kanyang pusong iibig lamang sa nag-iisang dalaga. Tuwing umaga, habang siya'y tumatakbo, nagja-jogging, nakikita niya ang dalagang si Riza. Halos kaedad lamang niya. Maganda ito at talaga namang kaaya-aya ang kanyang itsura. Kaya lang, huwag kang magpapadala dahil ito ay napakataray, napakasuplada. Ang babaeng si Riza ay mayroong kaibigan. Ang babaeng iyon ay si Perla. Simpleng dalaga. Walang arte sa katawan. Siya ay kaibigang matalik ni Riza. Siya lamang ang tumagal sa ugali nito. Kasi kahit ako, aayawan ko talaga. Si Perla at si Riza ang palaging magkasama. Kaya naman, tuwing umaga, nagbebenta nga sila ng buko at mga halaman. Itong si Joel, si Perla ang kinakausap. Pero ang kanilang topic ay itong si Riza. Tila ba ginagawa niyang tulay ang kaibigang si Perla upang makalapit siya sa kanyang pinapangarap na dalaga. Nang sumunod na araw, itong si Joel muling kinausap si Perla, humihingi ng tulong. Baka naman daw pwede siyang ilakad dito sa kanyang kaibigan. Subalit ang sabi ni Perla, "Pasensya na Joel, pero hindi ko alam kung may maitutulong ba ako sa iyo. Dahil itong si Riza, napakapihikan sa lalaki. Minsan ang gusto chinito, minsan mistiso, tapos biglang medyo negro. Ang gusto niya minsan kalmado, o kaya naman mahilig mag-basketball, o kaya naman, ewan ko, kahit ako hindi na sigurado. Maiba ako. Joel, bago ka lamang ba rito? Taga saan ka ba? Saan ba ang bahay mo? Pero huwag mong mamasamain yung sinasabi ko sa iyo pero kung ako ang tatanungin mo, baka hindi kanya sagutin. Dahil ang mga tipo ng babaeng ito ay malayong malayo sa itsura mo. Alam kong mabait ka pero sana naiintindihan mo ko. Pero di bale, tutulungan kita. Gagawan ko ng paraan sa abot ng makakaya ko. Ipapakilala kita sa kanya. Ha? Okay? Sa paglipas pa ng mga araw, halatang halata ng mga tao na itong si Joel ay kay Riza may gusto. Sa bawat ngiti, sa bawat tawa, sa bawat titig ni Joel kay Riza, alam mong may ibig sabihin. Kaya nga lang ang problema, tulad ng pagkakaalam nyo, itong si Riza medyo mapangmatang tao. Kahit pasabihing araw-araw nang bumili ng buko at halaman itong si Joel sa kanila, palagi niya pa rin itong binededma.
Pinapaalis, pinapalayas dahil daw sa kanyang itsura at baka raw kasi mabaho ito. Nakakahiya sa mga customers niya. Yan ang sabi ni Riza. Siyempre, itong si Joel, binatang Pilipino. Hindi nga siya nagpapaapekto sa mga bagay na sinasabi ng babaeng kanyang iniirog. Kaya lang, alam niya sa kanyang sarili na mismong siya ay nasasaktan na sa mga bagay na ibinabato sa kanya. Si Perla, naaawa na nga lamang talaga dito kay Joel. Sa paglipas pa ng mga linggo, saka lamang na-realize nitong si Joel na tunay pala ang sinasabi ni Kamando. Sadyang masama ang ugali ng babaeng si Riza. Tunay ngang ibang-iba ang ugali ni Riza dito sa babaeng si Perla. Abay akalain nyo, itong si Riza hindi man lamang magpasalamat dito kay Joel dahil palagi siyang bumibili sa kanyang tindahan. Hindi na nga siya marunong magpasalamat, sinisiraan pa niya sa mga tao itong si Joel. Si Joel daw kasi ay palaging mabaho, palaging basa ng pawis, ang kanyang kutis abay hindi raw kahali-halina. Minsan nga daw, ito ay amoy paa. Ang boses niya ay hindi kahali-halina. Halata naman daw na hindi ito edukado at hindi nakapag-aral. Wala raw dahilan itong si Riza na umibig sa binatang si Joel. Malabong sagutin ng dalagang si Riza itong si Joel kahit pagaano ito kasipag, kahit pagaano ito kabait. Dahil kumakalat na nga ang balita, itong si Joel ay nagtungong muli sa tindahan ng buko nitong si Riza. Ang sabi niya, "Grabe ka naman Riza, kung makapagsalita ka naman parang kilalang kilala mo ko. Siguro'y tama na ang mga masasakit na bahagi na sinabi mo tungkol sa akin. Nakakahiya na sa mga tao. Gusto kong malaman mo, nagbago ng isipan ko. Oo, hindi na kita nililigawan pa. Hindi na kita susuyuin pa. Bahala ka na sa buhay mo. Alam mo, ako na nahihiya para sa'yo. Ang taas-taas ng standard mo sa sarili mo." Mukhang hindi ako papasa talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita aabalahin pa. Kaya please lang, huwag mo na akong insultuhin pa. Nakakaya sa mga tao. Hindi ka dapat ganyan sa kapwa mo. Huwag ganyan. Ang sabi ni Joel, biglang nagsalita itong si Riza. Ang sabi niya, "Pwede ba? Huwag mo nga akong pakialaman sa mga gusto kong sabihin at gawin. At para sabihin ko sa'yo, ha? Nung simula pa lang, ayaw ko na sa'yo. Wala kang mapag-apag-asa sa akin. Sa palagay mo ba talaga, pinangarap ko sa buhay ko ang magkaroon ng nobyong katulad mo? Uy, magising ka nga. Kahit isang beses, hindi ko papangaraping magkaroon ng nobyong katulad mo. Pwede ba? Kung wala kang balak bumili, umalis ka na lang dito. Nakakaabala ka eh. Bilis na, alis na." Lumayo na nga lamang itong si Joel na para bang napapatawa pa siya dahil alam niyo na. Tuwing umaga, bago magtrabaho sa bukid, itong si Joel nagja-jogging pa rin tuwing umaga kasama ang ilang mga magsasaka. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nga siya bumibili ng pagkain o inumin sa tindahan ni Riza. Hindi na nga niya ito tinitingnan at hindi pinapansin. Nang parehong umaga ngayon, kinausap ni Perla itong kanyang kaibigang si Riza. Ang sabi niya, "Grabe ka naman Riza, yang ugali mo talaga. Mabait naman yung Joel, di ba? Hindi ka naman binabastos, iginagalang ka. Sinusuportahan niya ang negosyo mo, palagi siyang bumibili sa'yo. At minsan, hindi na nga humihingi ng sukli. Wala naman siyang ginagawang hindi maganda. Dapat hindi ganoon ang pakikitungo mo sa kanya. Alam mo sa ginagawa mong ito, dadami ang galit sa'yo. Gusto mo ba yun?" Ang sabi ni Perla, "Hay nako, Perla, yang ka na naman eh. Nangingialam ka na naman. Yang sarili mo at yung trabaho mo ang unahin mo. Yan ang hirap sa'yo eh. Kaya hanggang diyan ka na lang. Alam mo, kung ikaw ang may gusto sa kanya, bakit hindi ikaw ang magpaligaw sa kanya? Total mo kung bagay naman kayo. Kasi ako, mataas ang standards ko.
Gusto kong tumaas at maging komportable ang buhay ko. Hindi palaging ganito. Wala akong balak magkanobyo ng katulad niya. Hindi ba't alam mo ang gusto ko? Ang gusto ko, makakuha ng isang binatang mayaman. Okay lang kahit hindi gwapo, basta mayaman. Pera ang kailangan ko. Sa hirap ng buhay ngayon. Uy! Ano? Teka lang. Perla? Ikaw ba yun? Teka nga, naligo ka na ba? Alam mo, isa ka pa eh. Palagi kang amoy pagod. Ni hindi ka marunong mag-ayos. Nagsuklay ka na ba? Ano? Yan na yun? Diyos ko naman, Perla. Hindi nakakapagtakang hanggang sa ngayon, wala ka pa rin nagiging nobyo. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Diyan ka na. Maligo ka. Magmula nga ng mga araw na iyon, kahit palaging dumadaan sa kanyang tindahan, itong si Joel, hindi na nga binabati ni Joel si Riza. Bagkus, ang kanyang tinitingnan ay ang dalagang si Perla. Isang araw, napadaan na naman si Joel. At ang bulungan ni Riza? Ay nako, nandyan na naman siya, Diyos ko. Saan kanyang bukid nagkatrabaho ang lintik na ito? Palagi na lamang madumi ang kanyang damit. Parang hindi na siya naliligo. Sino ba naman papatol sa kanya? Anong buhay naman nabibigay niya sa kanyang mga pangasawa? Ano, araw-araw, puro buko? Diyos ko naman. Puro bigas, walang ulam? Di bali na lang. Walang kaalam-alam itong si Riza na ang mga bagay na sinasabi niya at ipinagkakalat niya ay naririnig ng mga customers niya na kadalasan katrabaho ni Kamando. Si Kamando na matalik na kaibigan nitong si Joel, ang caretaker ng kanilang lupain. Napapatawa na nga lamang ang matanda. Sabi nga niya, ang kamangmangan talaga ay malayo ang nararating. Itong si Joel, palibhasa ay broken-hearted naman. Naisipan niyang umuwi na nga muna sa kabayanan, doon sa kanilang mansyon. Tila ba nawalan siya ng ganang magtrabaho muna sa bukirin? Saka na lamang daw, hahanapin lamang niya ang kanyang sarili. Pag-uwi nga niya ng kabayanan, hindi siya tumambay lamang sa kanila. Bagkus, tumulong siya sa pag-aasikaso ng kanilang mga negosyo doon. Malamang kasama na ngayon ang kanyang mga magulang. Doon, hindi siya buhay prinsipe, hindi buhay senyorito. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang simpleng empleyado lamang. Ang payo nga sa kanya ng kanyang ama ay igihin na ang pag-aaral ng negosyo. Upang banda-banda dyan, alam na nga niya ang kailangan niyang gawin. Ang sabi nga ng kanyang ama ay nakakaramdam na ito ng pagkapagod. Napatawa na lamang si Joel dahil alam niya kung gaanong kalakas at katibay ang katawan ng kanyang sariling ama. Matapos niyang ayusin ang kanyang sariling itsura, nagsimula na nga itong magtrabaho sa kanilang kumpanya. Alam mo, kung tutuusin, napakarami nilang negosyo. Kasama na nga dyan ang mga naglalakihang hardware at gasoline station sa kanilang bayan. Hep hep hep, hindi pa kasama dyan ang mga commercial space, ang mga building na pinarerentahan, iba't ibang mga lote na pinauupahan. Akalain nyo kung sino pa ang tunay na mayaman, kilos mahirap lamang. Pero kung sinong mahirap lamang ang buhay, kung makapagsalita at kung makakilos, akala mo kung sinong anak ng reyna. Kung sino pa ang mahirap, sila pa ang may nais magkaroon ng mas maraming material na bagay. Mga bagay na hindi naman nila kailangan, mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa kanila. Ngayon, ibang-iba na ang buhay nitong si Joel. Kung noon ay palagi siyang nasisikatan ng araw, bilad sa kainitan. Madalas pang maulanan. Ngayon, ibang-iba na. Palagi na siyang naka-aircon. Formal na ang kanyang itsura. Palagi nang naka-black shoes at hinahangaan ng kanyang mga kaopisina. Hinahangaan siya hindi dahil anak siya ng may-ari, subalit dahil napakagaling niya. Pinag-aaralan niya ang mga bagay na hindi niya alam at talagang pinapahusay pa niya ang kanyang kakayahan.
Bukod pa dyan, napakarami na nga niyang kaibigan. Siyempre, mayaman. Ngayon, pwede na nga niyang magamit ang lahat ng mga bagay na kanyang kakailanganin upang ayusin ang kanyang sarili. Kung dati, halos sobrang itim na ng kanyang kutis, ngayon, bumabalik na ang kanyang tunay na kulay. Kung dati, medyo namamayat na siya dahil nga puro na lamang siya trabaho, ngayon, nagkakalaman na. Araw-araw, exercise pa rin ang kanyang ginagawa. At dahil sa opisina nga ang kanyang trabaho, palagi na nga siya nagsishave ng kanyang balbas, maging ng kanyang bigote. Lalo nang dumami ang mga dalagang nagkakagusto sa kanya. Dahil ang kanyang mga mata, makikita mong talaga namang nangungusap, nakakahalina. Hanggang isang araw, habang may pinapaayos siya sa kanilang commercial building, nagkataon namang napadaan ang magkaibigang Perla at Riza. Halatang namili ito sa isang malapit na mall. Nakilala siya ni Perla at napasigaw ito. Uy, Joel! Joel, ikaw si Joel, di ba? Ikaw yung katrabaho ni Kamando sa Bukirin? Ikaw yung dayuhan sa amin. Ang tagal mong nawala ah. Ano bang balita na sa'yo? Akala ko nga nag-abroad ka na eh. Dito ko lang pala sa bayan nagkatrabaho. Kamusta ka na ba? Ang sabi ni Perla. Biglang pinigil ni Riza itong si Perla sa kanyang pagsasalita. Ang sabi niya nga, ano ka ba? Perla naman eh. Tingnan mo nga siyang mabuti. Baka nagkakamali ka lamang. Napaka-imposibleng mangyari na ang nog-nog na yun ay ang matipunong lalaking ito. Sabog ka ba? Dagdag pa ni Riza, ano ka ba naman Perla? Isipin mo nga, itong lalaking kaharap natin, edukado, malinis, mabango, at napakagwapo, napakalayo kay Nognog. Ano ka ba? Tsaka ito may kotse. Ikaw talaga eh, gutom ka na no? Kumain na nga tayo. Halika na, nakakahiya, nakakaistorbo ka ng tao. Ang sagot naman ni Joel, aba, Riza, hanggang ngayon ba naman, wala ka pa rin pinagbago. At ikaw Perla, napakaganda mo pa rin. Kamusta na ba kayong dalawa? Bakit naman kayo nagawi sa lugar na ito? Nakilala mo talaga ako Perla no? Ibang klase ka talaga. Ikaw talaga Perla. Matutuwa na sana ako sa iyo kasi tumama ka sa pangalan ko pero nagkamali ka nung sinabi mong empleyado ako. Hindi ako trabahador doon, ano ka ba naman? Tumutulong lamang ako. Bata pa lamang ako'y mahilig na ako sa bukirin, mag-alaga ng hayop at magpatubo ng napakaraming halaman. Kaya naisipan kong magtrabaho sa bukirin para tulungan si Kamando. Siya ang caretaker namin doon. Ang totoo niyan, kami ang may-ari ng lupaing iyon. Napapatawa-tawa naman si Riza dahil ang akala nga niya ay nagbibiro lamang ang lalaking ito. Ang sabi pa ni Joel, alam mo Perla, nakakatuwang makita kayo ngayon. Maligaya akong matagpuan kayo pero siguro next time kwentuhan tayo. Sa ngayon kasi nagmamadali talaga ako. Tawag na ako sa office eh. Ha? Next time na lang, libre ko kayo. Ha? Sige na, ingat kayo. Bye. Maya-maya pa, biglang may dumating na isang magarang kotse. Doon sumakay itong si Joel. Ang mas ikinagulat pa ng dalawang dalaga, nasa loob noon si Senyor Mendez, ang ama ni Joel. Wag mong sabihin sa akin si Senyor Mendez ang kanyang tunay na ama? Ibig sabihin, ang amo ng ating mga magulang? Imposible. Imposible talaga to. Imposible talaga. Nakakahiya. Ang sabi ni Riza dito kay Perla. Ang sabi ni Perla, aba, talagang nakakahiya. Naaalala mo ba kung paano mo siyang ipahiya sa mga tao sa atin? Kung paano mo siya siraan? Ay nako. Ay nako talaga. Dapat mag-sorry ka sa kanya. Naku, pag nalaman ng tatay mo, naku, yari talaga tayo. Itong si Riza, napatahimik na lamang at mukhang gumagawa siya ng isang napakahabang mensahe sa kanyang telepono. Nais na nga niyang makipaghiwalay sa kanyang nobyo ngayon. Bakit kamo? Mukhang meron na siyang bagong prospect.
Kilalang kilala na nga ni Perla ang kanyang kaibigan. Napapatawa na lamang siya sa mga ginagawa nito ngayon. Nang sumunod na mga araw, nakausap ni Perlang muli si Riza at napag-alaman niya na nakipag-break na nga ito sa kanyang nobyong si June. Palibhasa raw, maputi lamang ito at matipuno pero hindi mayaman. Mukhang may balak na hanapin ni Riza kung nasaan na nga bang muli itong si Joel. Nais niya itong akitin upang maging kanyang kasintahan. Pag nangyari yun, instant millionaire na rin daw siya. Mukhang may balak siyang gamitin ang kanilang nakaraan upang magkaroon siya ng mas magandang buhay ngayon. Bagay na hindi naman sinasang-ayunan ni Perla. Kaya naman, magmula nga noon, hindi na nga siya nagpakita pa kay Riza. Hindi na nga niya ito sinamahan, hindi na nga niya ito kinausap pa. Dahil baka mamaya at magkaroon ng problema, madamay pa siya sa kalokohang balak nito. Nakakahiya lalo sa mga tao at sa kanilang mga magulang. Sa paglipas pa ng ilang mga linggo, itong si Riza, kahit walang masyadong pera, panay ang punta ng kabayanan. Nais hanapin muli at matagpuan itong si Joel pero malas talaga siya dahil palagi itong abala. Hindi nga sila magkatagpo. Isang araw, itong si Perla habang namamalengke, natagpuan niya itong si Joel nang hindi inaasahan. Subalit muli, iba na uli ang itsura nito. Para bang nakasimpleng damit lamang. Nakatsinelas, nakasando, nakashorts, kasama ang kanyang ama. Siyempre, hiyang-hiya nga ito. Ayaw niya nga itong kausapin. Baka daw kasi mamaya, alam na ng ama nitong si Joel ang kalokohang ginawa ni Riza dito. Kaya takot siya dahil baka madamay nga daw ito. Malas nga lamang niya dahil bigla siyang nakita ni Joel. Tumakbo itong palapit sa kanya. Napakabilis na mga pangyayari. Itong si Perla, binitbit, binitbit, hinigit nitong si Joel sa harapan ng kanyang ama at ipinakilala. Ang babaeng ito raw ay isang matalik na kaibigan mula sa Bukirin. Tuwang-tuwa naman itong si Senyor Mendez dahil nagkaroon ng mga kaibigan ng kanyang anak doon sa Bukirin nang hindi man lamang tinitingnan ang kanyang kayamanan o ang kanyang katanyagan, subalit nang dahil lamang sa kanyang katangian. Buhat nga noon, naging matalik ng magkaibigan si Perla at Joel. Walang kaalam-alam si Riza na magkaibigan na ang dalawa. Nagkaka-text, nagkakatawagan, kamustahan, kwentuhan, tawanan. Lumipas pa ang mga buwan, itong si Perla ay nagkaroon ng isang matinding problema. Mayroong karamdaman ng kanyang ama at nangangailangan siya ng malaking halaga ng pera. Pero anong kanyang gagawin? Na-fire siya sa kanyang trabaho. Humingi nga siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, subalit walang nakakaalam kung paano siya matutulungan. Hanggang sa napag-alaman ni Joel ang kanyang problema, wala nang imik-imik pa, wala nang paapaalam pa. Ipinasok niya ng trabaho ang babaeng si Perla. Napayakap nga itong si Perla nang malaman niya ang balita. Niyakap niya ng napakahigpit ang kaibigang si Joel. Ang sabi naman ng binata ay deserve naman niya ang magandang klase ng trabaho dahil alam niya kung gaano katalino at kasipag na tao itong si Perla. Ginawa niya itong assistant sa kanilang negosyo. Bagay na hindi naman alam ni Riza dahil nga ilang buwan na nga silang hindi nagpapangita at nagkakausap ni Perla. Nagulat na nga lamang itong si Riza dahil nalaman niyang may trabaho na pala sa kabayanan itong dating kaibigang si Perla. Nang sumunod na araw, agad niya itong pinuntahan. Pero alam mo ba, imbis na matuwa, ay pinagmumura niya ito. Kung makapagsalita siya, akala mo baga ay mayroong nagawang kasalanan sa kanya itong si Perla. Napakasama ng ugali mo. Alam mo, wala ka talagang kwentang tao eh. Kala ko ba magkaibigan tayo? Hinayaan kong hindi mo ko kausapin ng matagal na panahon kahit wala kang pasabi kung bakit. Tapos ngayon malalaman ko maganda ng trabaho mo sa bayan nang hindi ka man na nag-i-invite? Ano na? Ha? Hoy boba, magsalita ka. Ano na?
Ako? Anong ibig mo sabihin? Wala akong kwentang tao? Wala akong kwentang kaibigan? Anong sinasabi mo? Kaibigan? Hindi mo ko kaibigan, di ba? Alalay ang turing mo sa akin. Utusan. Katulong. Sa bawat problemang ginagawa mo, ako ang gumagawa ng solusyon. Ako ang napapagalitan sa mga pagkakamali mo. Ako ang napapahiya. Kasi ikaw, palagi kang nagtatago. Tumatakbo. Palagi mo akong iniiwan sa ere, hindi ba? Ganyan-ganyan ang trato mo sa akin. Pero tiniis ko yun. Kasi nga kaibigan ang turing ko sa'yo. Umaasa ako magbabago ka pa. Pero hindi ka nagbago. Yan ang sabi ni Perla. Ang sabi ni Riza, ako? Magbabago? Walang mali sa akin, hoy. Ikaw ang may mali sa isipan mo. Nagmamagaling ka kasi palagi. Palibhasa, nakadalawang taong kurso ka sa kolehiyo. Ako, undergraduate. Feeling mo kasi mas magaling ka sa akin eh. Ang pangit-pangit mo naman. Tingnan mo yan, ha? Yang ginagawa mo, yang sinasabi mo sa akin ngayon, hindi mo ba alam kung gaano ako kaabala ngayon? Pero pinilit kong bumaba sa kumpanya para lang makita ka. Para makausap ka kasi baka kailangan mo ang tulong ko. Bumaba ako para kausapin ka tapos ito ay bubungad mo sa akin? Anong klaseng tao ka, ha? Riza naman. Huwag ka nang magtaka kung maraming tao ang lumayo sa'yo. Pero alam mo, hindi ko na problema yun eh. Sa'yo na yun. Paalala ko lamang sa'yo, Riza. Hindi na tayo magkaibigan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng masama. Lalong-lalo na sa harap ng mga katrabaho ko. Ipinapahiya mo ako sa mga tao. Ano ba? Aba. Sumasagot ka pa talaga, ah? Napakayabang mo na, Perla. Ano bang pinagmamalaki mo? Yung trabaho mo? Oy, madali lamang makahanap ng ganyan, no? Pag ako, nakahanap ng mas magandang trabaho, mas malaking sahod, at pag naging jowa ko si Joel, tatapakan ko ang pagkatao mo. Ikakahiya mo ang sarili mo. At darating ang araw, luluhod kang palapit sa harapan ko. Pero alam mo, sa pagkakataong yun, kakalimutan kong naging kaibigan kita. Wala ka namang kwente. Balak sa buhay mo. Napakamot na nga lamang ng ulo itong si Perla dahil sa tagal ng panahon, ito palang si Riza ay wala pa ring pinagbago. Napakamot na nga lamang ng ulo itong si Perla dahil sa matagal na panahon pala, si Riza ay wala pa ring pinagbago. Pero alam mo ba, hindi iyan ang gumulo ng kanyang isipan ng mas matagal na panahon. Si Joel. Nang kinabukasan kasi, napag-alaman niya sa kanyang ama na ito palang si Joel ay humihingi ng permiso dito sa kanyang ama. Abay manliligaw daw kay Perla. Dagdag pa nga nito, baka raw pwedeng sabayan na nga ito manirahan dahil marami naman silang paupahan doon. Para naman daw kahit papaano, maliit na lamang ang gastos ni Perla. Hindi na nga siya magpabalik-balik sa bayan at sa bukirin. Ang nakakatawa rito, pumayag agad ang ama ni Perla. Masayang-masaya ito para sa kanyang anak dahil alam niya na itong si Perla ay umiibig na rin sa binata. Itong si Joel, napakabait, napakasipag at sadyang maaasahan talaga. Alam niyang kahit boto siya kay Joel, hinding-hindi siya mapapahiya rito. Dahil ang kanyang anak ay isang dalagang Pilipina. Conservative, maganda, matalino at sadyang kahit ilayo mo ay sadyang maaasahan talaga. Ilang buwan pa nga ang lumipas, sino ba namang hindi mahuhulog talaga ang loob kay Joel? Mabait, simple at sadyang kahanga-hanga. Sa bukid mo man siya dalhin o sa negosyo, parehong magaling. Magaling siyang mag-Ingles at kayang-kaya niyang makibagay sa mga tao, mayaman man yan o mahirap. Sinagot na nga nitong si Perla, si Joel. Ngayon, magkasintahan na nga silang dalawa at mahal na mahal ang isa't isa. Isang araw, isinama ni Joel itong si Perla sa kanilang bahay sa bukid. Meron silang malaking mansyon doon sa kalagitnaan ng napakalawak na bukirin.
Tuwang-tuwa naman si Kaamando nang makita ang magkasintahan. Suportado naman ng mga magsasaka at ng mga iba pang katiwala ng lupain ang pagmamahala ng mga ito. Maging mga magulang ni Joel, suportado ang kanilang relasyon. Hanggang sa kumalat na nga ang balita, itong si Joel at si Perla ay magkasintahan na. Nang mabalitaan nga ni Riza ang balita ngayon, inabangan niya itong si Perla. Hinarangan niya ito bago ito makauwi ng kanilang bahay. Sinampal niya ito, tinadyakan, sinaktan at sinabing traidor na kaibigan. Maaari daw inakit nitong si Perla, si Joel upang maunahan siya sa kanyang jackpot prize. Nang malaman ni Joel ito, galit na galit siya. Hinarap niya itong si Riza kasama ang kanyang mga magulang. Mawalang galang na ho sa inyo. Pero itong anak niyong si Riza, kailangan ko siyang makausap. Riza, sabihin mo nga sa akin, ano bang mali ang ginawa sa ni Perla? Ha? Wala ka pa rin pinagbago hanggang sa ngayon. Basura pa rin yung ugali mo. Mula noon hanggang sa ngayon, nakakasoka pa rin yung ginagawa mo. Maling-mali ang mga ginagawa mo. Sinisiraan mo siya sa napakaraming tao. Ipinapahiya mo siya at ngayon, sinaktan mo siya? Paano kung napuruhan mo? Paano nga kung napuruhan mo? Ha? Mag-isip ka kasi muna bago mo gawin yung mga bagay-bagay. Bago mo unahing ayusin yung lintik na pinikmatang yan, ayusin mo muna yung ugali mo. Sa susunod na malaman kong ginawa mo ito, ipapakulong na kita. Idedemanda kita. Gusto mo ba yun? Pues ayusin mo ang sarili mo. Unahin mo ang pamilya mo. Magtrabaho ka mabuti. Sige na. Sabay talikod ni Joel. Hiyang-hiya naman si Riza dahil hindi naman alam ng kanyang mga magulang ang kalokohang mga ginawa niya. Ang mga kapitbahay ni Riza, yung iba, natutuwa naman. Natatawa pa dahil sa wakas, meron ding taong humarap sa kalokohan ng babaeng ito. Dati kasi, tuwing may magrereklamo kay Riza, hindi na nga makatuloy dahil ang humaharap sa kanila ay itong kanyang mga magulang. Para sa kanila, itong si Riza, kahit na kailan ay walang ginawang mali. Ngayon, matatauhan sila. Nang dahil sa mga pangyayaring ito, tila ba mas tumibay pa ang pagsasama ng dalawang magkasintahan, si Joel at si Perla. Sa paglipas pa nga ng mga taon ay napatunayan nga nila na tunay naman talaga ang pag-ibig nila sa isa't isa. Kaya naman, nagpasya na nga silang magpakasal. Ngayon, ang babaeng si Perla na noon ay tagabenta lamang ng buko at mga halaman sa mga tao ay milyonarya na ang nag-iisang babaeng iniibig ni Joel Mendez. Si Joel, napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi mo nga makikita sa panlabas na anyo. Makikita mo ito sa kalooban ng kanyang puso. Maligayang maligaya siya na si Perla ang kanyang nakatuluyan. Samantalang si Riza, habang tumatagal ang panahon, abay wala ni isang binatang mapaibig. Tumanda na nga siyang dalaga. Napabayaan na nga niya ang kanyang itsura. Nasaan siya ngayon? Ayun, naggagapas ng damo. Nakakalungkot mang sabihin, subalit hanggang sa huli ng istoryang ito, si Riza binabalot pa rin ng inggit sa puso. Habang ang mag-asawa, maligayang maligaya. Kapiling ang isa't isa at ngayon mukhang nagdadalang tao pa itong si Perla. Kasabay ng pagyabong ng kanilang buhay, negosyo at pag-ibig, kasabay nito ay ang mas magandang pag-asa na naghihintay sa kinabukasan dahil ang panganay nitong si Joel napag-alaman na isa namang lalaki. Maligayang maligaya ang lahat. Nawa ay magpatuloy pa ang ganitong klase ng saya sa kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Shout out time! Bago ko po simulan to, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-iwan ng komento sa ating comment section. Na-appreciate ko po ang bawat mensahe po ninyo. At ngayon, sisimulan ko na ang pamention. Shout out Edna Cabuso, Baby Lorna Amohelar, Lilibeth Miyama and family, Miss Emel Dawada, Avelina Bores, Maylene Noval. Hello, Merly Lianeta, Abel Villanueva, at Edna Falcatan. At sa inyo rin po magandang araw, Rosita Habawel, Rowena Enriquez, Miss Lourdes Abadilla Dahon, Elvira Dacanay, Emelita Aversoza, at Alma Macabe. Last but not the least, ito ang grupo ni Alma Macabe, Rufina Morales, Erlinda Chong, Cecilia Andoy, Yayay Pulgo, Helen Ingram, at Concepcion Sadsad, Julivic Manlantao, at Marian Riego. Sa bawat story ang inyong pinapanood, mag-iwan lamang po kayo ng mga komento at babasahin ko po uli ang mga pangalang iyan sa parating pang mga istorya. Nawa po ay na-enjoy niyo ang araw na ito. Maraming salamat po sa suporta. Sa susunod pong muling storya ng buhay, pag-ibig at pamilya, pagkakaibigan at kapayapaan, paalam po. This is Vonnie Malia TV. Bye!